Hello! What's up mga kamangga? This is Jess Anime Insights at ngayon ire-review natin itong bagong labas na chapter ng Kaiju number 8, ang chapter 125. Nagsimula ang chapter dito kay Kikoro na ngayon hinaharap niya na itong Daikaiju habang sinasabing ngayon nga daw ay ilalabas niya na ang kanyang ama na nasa loob ng Kaiju number 9. Kaya kumapit nga lang daw ito ng maigi, sabay atake neto gamit ang kanyang weapon. At dito, sumabay na din sa pag-atake itong si Kafka. Napasabi naman si Vice Captain Hoshina sa kanyang isipan na kumokonekta naman daw ang mga atake ni Kafka at gumagana din ang foresight ni Kikoro. Habang si Kafka ay patuloy pa rin sa pag-atake, bigla naman siyang nagkaroon ng marka sa katawan na galing sa Daikaiju. Pero naiwasan niya naman ito nang nawala sa focus itong kalababan at binaril ito ni Kikoro. Kaya dito'y nakapagbitaw ng malakas na uppercut itong ating bida. Dahilan kaya napatingala pataas itong kalabat. Kaya napasigaw naman itong nasa headquarters na si Juzo na naging effective nga daw sa Daikaiju ang mga atake ni Kafka. Patuloy pa rin ang salpukan ng mga pinakamalalakas na kaiju habang itong si Kikoro naman ay naghahanda at nasabi sa isipan na kailangan niyan nga daw madepensahan ang mga atake ng kalaban at mahanap na ang core neto. Ginamit niya ang kanyang foresight na ngayon may tumutulo ng dugo sa kanyang mata. Kaya napasabi naman itong nasa control area na sa tingin niya nga daw ay nasa limitasyon na itong si Kikoro. Na nasabi naman ng katabi niya na sobrang napaaga nga daw ito. Habang sabi naman ni Vice Captain Hoshina habang nakikipaglaban na sa tingin niya na nga ay natural lang ito since hindi pa naman daw ito proficient tulad kay Captain Narumi. At bukod pa dun, ay ngayon pinagsabay din gamitin ni Kikoro ang dalawang weapon. Kaya napasabi naman si Kafka at Hoshina na hindi na nga daw magtatagal itong si Kikoro. Nag-iisip naman dito si Kafka at sinabing kung ano na nga daw ang magagawa niya na ngayon na itong Mereki Kaiju ay ginagamit ang ability ng Kaiju number 9 na sa tingin niya ay pinatibay pa lalo itong shield ng kalaban para maprotektahan ang core neto na kailangan pa nga daw nilang mag-concentrate ng huge amount of power at ipatama ito sa single spot para mawasak ang shield at matamaan ang core neto. Nasabi naman dito ni Hoshina na paano naman natin ma-expose ang kanyang core? Na sinagot naman ni Kafka na siya na daw ang bahala. At sabi din ni Captain Mina na atakihin nga lang daw nila itong kalaban hanggang umabot sa point na mabunyag na ang kahinaan nito. At sa puntong yun, ay titirahin niya daw ito gamit ang kanyang Keraunos. Nasabi naman ni Kikoro at Kafka na, Roger! At dagdag pa ni Kikoro na kailangan niya nga daw ng matinding focus ngayon at i-follow ang signal para mahanap niya ang core. Struggle naman dito si Kikoro habang nasa kalagitnaan ng paghahanap ng core nang mapansin niyang sobrang dami nga daw ng mga fused na kaiju na nag-act na core as decoy. Na kailangan niya pa nga daw talagang laliman ang paghahanap habang makikita man dito na nagdurugo na ang kanyang dalawang mata. Napasigaw naman itong si Kuroso dahil ang combat power nga daw ni Kikoro ngayon ay bumaba na sa 12% na dumanas na daw dito ng matinding stress ngayon. Pero hindi naman nagpatinag itong si Kikoro at patuloy pa rin sa paghahanap sa core ng kalaban na ngayon naalala niya ang past nung kasama niya pa ang kanyang magulang na alam niya na nga daw kung bakit sobrang strikto ng kanyang ama. Dahil nung panahon na yun ay nagpretend lang siyang natutulog habang sinabi ng kanyang ina na balak nga netong isantabi muna ang emotion at patigasin ang kanyang puso para lang turuan itong si Kikoro. Na ibig sabihin daw ay itong tatay na ni Kikoro ang magpupuno ng pagkukulang niya at magbibigay ng attention at pagmamahal kay Kikoro. Kaya nung namatay ang nanay niya, ay dito nakapag-decide itong ama ni Kikoro na siya na ang mag-stand in para sa kanyang ina o ang ama na ni Kikoro ang magpapatuloy ng nasimulan ng kanyang ina sa pagtuturo kay Kikoro. At matapos yun ay napansin niya naman ang isang nag-generate ng signal sa lahat, ang control center. At dito, nahanap niya na nga ang main core na isi-share niya na nga daw ito sa lahat ng location. Kaya nasabi na lang dito ni Juzo na, magaling, Kikoro. At dagdag pa ni Kikoro, sa ngayon daw ay kailangan na lang nila itong atakihin hanggang umabot sa point. Pero habang nagsasalita pa lang itong si Kikoro, ay napansin niya naman itong paparating na atake ng kalaban. Kaya napasabi na lang siya dito na hindi na nga daw tumataas ang kanyang output. Kaya dito'y hindi na nga nagawang maiwasan pa ni Kikoro ang atake ng kalaban at direkta itong tinamaan. Sumigaw naman dito si Kuroso na bumaba na naman daw ng 15% ang output ni Kikoro na ngayon daw ay nasa limitasyon na ito. Napasigaw naman si Kafka sa pag-aalala kay Kikoro. Pero sinabi lang ni Kikoro at nagpakita ng matinding determinasyon na, "Wag mo akong tulungan. Di ba sabi ko sa'yo, Kafka Hibino? Tapos na ako bilang isang rescued. Continue ang mission."
Maging mayos lang ako. Sabay handa nito ng pag-atake sa kalaban. At dito, pinaulanan niya ng atake itong kalaban at sinabing, kahit ano pang pagsubok ang kakaharapin ko, kahit anong kaiju pa ang kakalabanin ko, hinding-hindi ako atras. Na isusurpass niya nga daw si Captain Narumi, pati ang kanyang ama at ina, na magiging isang Defense Force officer nga daw siya na pinakamalakas. Habang pinagtulungan nila Kafka at Kikoro na atakihin itong Daikaiju, sinabi naman dito ni Konomi na nasa 150 away from the designated point ka na. At ngayon, target point reached na. Dito'y sumigaw naman si Kafka sa pangalan ni Captain Mina na ngayon sa malayo ay naka-ready na magbitaw ng atake gamit ang pinakamalakas na weapon nito at sinabing, locked on. At hanggang dito lang muna at sabay nating abangan ang sunod na kabanata kung ano matatalo na ba nila itong Daikaiju na ngayon aatake na itong si Captain Mina gamit ang kanyang pinakamalakas na weapon. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, ay can I get a like at pa-subscribe na din sa ating munting channel para updated ka sa sunod natin uploads. Maraming salamat sa panonood.